taong Kristiyano na pag siya ay namatay, hindi dapat siya hindi dapat malulungkot masyado. Katulad ng iba na walang pag-asa. Kung ang Panginoon ay namatay ang ating Panginoon, nilibing at nabuhay muli, ibig sabihin noon, pag tayo ay mananampalataya sa Kanya at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas sa ating buhay, kung tayo ay mamamatay, ganun din ang mangyayari sa atin. Mabubuhay tayo muli dahil ito ang promise ni Lord na ang taong anak ng Kristo, if any man be in Christ, he has this hope to be resurrected. Ang ating katawan ay magiging katulad ng katawan ng ating Panginoon. Nang siya nabuhay muli, ang kanyang katawan ay glorified body. So, ganun ang ating buhay na pag tayo ay namatay, tayo ay nagkaroon ng rest, complete rest kasama ang ating Panginoon. Nag-hibernate lang tayo. Sa panahon ng dumating ang ating Panginoon, babalik siya, babangon ang lahat ng mga anak ng Panginoon. Babangon sila, bubuhayin sila, bibigyan sila ng katawan, ng glorified body, katulad ng katawan ng ating Panginoon. So ito po ang mensahe ng awit. Roses will bloom again. Lakasan ka. I planted a little rose bush, intended it will care. Its buds began to blossom, their sweet fragrance filled the air. But when winter came, it withered, the petals drooped and fell to the ground. My heart sank as it faded, and I'd forgotten who had made it. And he said, roses will bloom again, just wait and see. Don't mourn what might have been, only God knows how and when. But roses will bloom again. Rose was his only sweetheart, a loving one for 40 years. They cherished every day they had and held the memories dear. They never dreamed he'd very long and go on to leave alone, and laid his rose to rest. He looked to heaven and tried his best to believe that roses will bloom again. Just wait and see. Don't mourn what might have been, only God knows how and when. But roses will bloom again. Jesus Christ is called the Rose of Sharon according to the words of God. The precious Rose of Sharon, broken and bruised and cruel shame, stained the cross of Calvary, so that man might be saved.
chased him out from dancing. So he took his cross, only he could keep. The roses will bloom again, just wait and see. Don't mourn what might have been, only God knows how and when. But the roses will bloom again. Roses will bloom again. Thank you. Okay, salamat. Mrs. Rosero, roses will bloom again. Muli, The magandang Bluetooth device is ready to pair. magandang umaga sa bawat isa sa atin na nakikisa sa amin sa pag-worship dyan sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Malapit na tayong mag-isang buwan. Umpisa na magkaroon ng lockdown sa Pilipinas. Ayon sa balita, may extend hanggang katapusan ng Abril. Sana panalangin natin na hanggang na lang doon. But we don't know. Depende sa mga kaso ng naapektuhan ng COVID. So iba't iba ang nangyari sa buong mundo since sinabi na pandemic na ang nangyari sa COVID-19. So iba't iba ang reaksyon, iba't iba ang nangyari. May nagugutom, may natatakot, may pinapalo, at mayroong take advantage dahil sa nangyari ngayon. So, I think ang kaso ngayon more than 1 million na. At ang namatay siguro more than 100,000 na. Hindi ako masyado updated sa mga cases but I think more than 1 million. So, ang panalangin natin na sana after a month, matapos na ito. But kung tumuloy-tuloy man yan, kasi we don't know kung ano ang mangyari, maybe until May, maybe until June, maybe until next year, we don't know. So talagang ang mangyari, mayroong magugutom, kung tuloy-tuloy ito, mayroong maghihirap, at marami ang mamamatay. So, ganun po man, tayong mga mananampalataya dapat magi tayong handa. Dapat, anuman ang resources natin, pag dumating na ang punto na talagang pahirapan na, kaya ba natin? Kaya ba natin kaya ba natin magtulungan sa pagdala ng pasanin? Bear one's another's burden. Sabi pa nga sa English. Kahapon meron akong kaibigan na nabasa. Sabi niya doon, pumunta siya sa market, supermarket. Kasama ang kanyang misis. Since merong quarantine, kailangan na mag-mask. Pagdating nila doon sa supermarket, maraming tao. Nagkakagulo. Kaya ang ginawa niya, hinila niya yung misis niya para umuwi na lang, baka mahawaan pa tayo dyan.
Tapos pumapalag daw yung hinihila niya. At sinakay niya sa kotse hanggang makarating sila sa bahay. Pagdating niya sa bahay, talagang pumapalag. Nung tinignan niya, nung inalis daw nila yung maskara, hindi pala yun ang misis niya. Iba. Hindi ko alam kung totoo yun o joke lang. Siguro it's a joke. But pag merong kaguluhan, pag merong kahirapan, saan ba tayo sa mga panahon na yon? Ano ba ang maging reaksyon natin pag nagkaroon ng kagipitan? Nandun ba tayo handa na makiramay, na handa na tumulong? Kung tayo mayroong pagkakataon, o baka naman sa panahon na yon, tayo ang humihingi ng tulong. So, ngayong umaga, gusto kong bigyan na mensahe from Galatians chapter 6. Since natapos natin yung fruit of the Spirit, so I decided na ituloy yung Galatians chapter 6. Kasi gusto kong ibahagi tungkol sa bear once another burden. So, magtulungan sa pagdala ng pasanin. Bear one another's burden. So, alam ko na iba't iba yung bigat na ating dinadala. Iba't iba ang burden ng bawat isa sa atin. Ang iba magaan lang. Ang iba nakakaangat sa buhay. Ang iba emotionally maganda ang katayuan. Ang iba emotionally nag-aalala. Ang iba spiritually matatag. Ang iba spiritually nanghihina. So, sa bawat panahon, sa bawat circumstances, sa bawat kalagayan, iba't iba ang kalagayan ng mga tao. Mayroon dapat tulungan, mayroon dapat tutulong. So, ang bawat government ngayon, meron silang adhikain na tulungan ang mamamayan. All throughout the world, kanya-kanyang paraan para matulungan ang kanilang mga mamamayan. Ang iba, iba-iba ang pamaraan. Ang iba gumagawa ng gimmick na kunwari wala na ng kaso sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, para lang ipakita sa buong mundo na wala na kami dito. Kaya nga lang nakakalungkot kasi mayroong mga nagli-leak na information, mayroong pa rin sila. Ang sinasabi ng gobyerno nila, ang bagong case dito, galing na sa ibang bansa. Kaya kayo umuwi na dito kasi wala na ditong case ng COVID. So yun ang pinapakita ng ibang gobyerno. Ang ibang gobyerno, mahigpit. Talagang kung ano ang sinabi ng government, dapat ini-implement nila. Pag home quarantine, home quarantine. Pag lumabas sila, yung mga nagbabantay na meron authority, pinagpapalo sila. So, ganyan. Katindi sa ibang bansa. Na kahit matanda na sila, kahit babae, kahit lalaki, pag nakita nila sa lansangan, pinapalo sila ng meron mga authority. So, ganyan, kung paano nila. Siguro alam niyo kung anong bansa ang sinasabi ko, yung India. Pero, yung positive na nangyari sa kanila, ngayong kaunti ang nahawa. Just imagine sa India, 1.3 billion ang tao. Hindi sila disiplinahin ng ganon. Pag nahawaan sila, mas lalong dadami ang problema. So, sa Amerika, medyo democratic sila. Kaya makita natin na yung mga city na nahawaan sa Amerika, dumadami yung mga namamatay dahil sa COVID. Ganon din sa Europe. So, we don't know kung hanggang kailan ang
kabigatan na ito na nangyayari sa mundo. We don't know kung sa ating community darating ito. We don't know kung sa family natin, pag hindi tayo nag-iingat, darating ito. Kung dumating man ito sa ating family, sa ating community, kinakailangan ang tulong sa bawat isa. Hindi pwedeng pabayaan natin yung nagkasakit. Although sa panahon ngayon, kaya ang iba ayaw madapuan kasi pag ikaw ay nadapuan, mayroong patakaran ng gobyerno. Ika-quarantine ka. Mayroong patakaran ng gobyerno na kahit ka mag-anak mo, hindi ka pwedeng pumunta doon sa hospital para sila'y damayan. Kaya karamihan mga namatay dahil sa COVID, ang iba, hindi man sila makapagpaalam sa kanilang mahal sa buhay. Ang iba, sinusunog o krinik-krimit na lang na hindi nakikita ng kanilang mahal sa buhay. Yan ang very nakakalumo na ma-experiensyahan ng family pag ito'y nangyari sa atin. Kaya, sa ganun pa man, ngayon, meron tayong magagawa habang nasa bahay tayo. Meron tayong magagawa na magtulungan. Tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang family natin, tulungan natin ang kapitbahay natin, tulungan natin ang kapatid natin. Paano? Sa panahon ngayon, maraming paraan para matulungan natin sila. Bear one's another's burden. So, ang tanong ngayon, how to bear one another's burden. Paano natin? According dito sa Biblia na binasa natin, sinulat ito ni Apostol Pablo, meron akong at least 5 na nakitang paraan kung paano tayo magdamayan. Okay? Either physically, or emotionally, or spiritually. So, makikita natin dito, from the Word of God, na meron tayong batayan na dapat meron tayong pakialam. Paano? Una, by restoring such one in a spirit of gentleness. So, isa yan sa way na makikita natin sa Ephesians 6:1. Sabi ni Apostol, sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, ang tinutukoy dito ng Apostol Pablo, yung kalagayan ng mga mananampalataya spiritually tungkol sa pagkakasala. Yung kalagayan ng mga mananampalataya, may mga time na tayo'y nagkakamali, nagkakasala. So, spiritually, ano ang ating tungkulin? Sabi dito, yung mga matured na mananampalataya, pinagtnubayang na banal na espiritu, meron tayong responsibilidad na sabihin sa kanila kung ano man yung pagkakasala na yon. Pero mayroong precaution. Sabi niya, gawin ninyo yon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ay matukso. So, ang precaution, pag ikaw ay kaya ang binibigyan ng authority according to the scriptures, yung matured sa pananampalataya. Kasi pag hindi ka matured sa pananampalataya, pag nakita ka na nagkakasala, usually ang tendency, either mainis ka, magalit ka, o ano pa man. Pero pag matured ka na mananampalataya, mayroon kang authority na sabihin sa kanila, yung ano man ang kasalanan na yon. I-remind sa kanya. Pero sa anong pamaraan? Dapat meron kang concern. Mahinahon, dahil pag nagyabang ka, sabi niya, pag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So we don't know, maybe someday, kung ang tao na yun natukso, may probability na susunod matutukso ka rin, magkakasala ka man.
Magkakasala ka rin. Maybe iba sa kasalanan na gawa niya, pero may panahon na magkakasala ka rin. Kaya ikaw, tayo, kung tayo'y may nakita na natutukso, sabi ni Apostol Pablo, mayroon tayong karapatan na sabihin sa kanila, na ituwid sila, na ipaalala sa kanila, pero sa tamang pamamaraan. So, napakaganda yung sinabi dito ni Apostol Pablo. So, isa yan sa encouragement na huwag nating pabayaan yung ating kapatid pag siya'y nagkasala o nagkamali. So, yan ang una. By restoring such one in a spirit of gentleness, according to Galatians chapter 6, verse 1. Pangalawa, by bearing one another's burden. So, in Galatians chapter 6, verse 2, sabi niya, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, yung pagtutulungan, ito'y isang paraan para tuparin natin yung kautusan ni Kristo. Pagtutulungan sa pasanin ng bawat isa. Yung burden ng bawat isa. Kasi ang bawat sa atin merong load, merong dinadala, merong ginagawa. Ang iba mabigat, ang iba magaan. So, para maging balance, yung nabibigatan, yung medyo mahina, hindi masyadong mabigat ang dalahin. Mayroon kang responsibilidad na tumulong. So, emotionally, may ibang mga tao na yung emotion nila hindi masyadong stable. May mga iba na alam niya, maganda yung kanyang emotional feelings na kung saan pwede siyang makatulong sa isang individual. So, ang iba sa atin, mayroong gift na mag-encourage. Alam niya na nararamdaman niya, nakikita niya na maybe kanyang kapatid o mahal sa buhay o kaibigan na siya doon sa punto na mahina emotionally. Ganun din na spiritually. May mga iba na mabigat ang pakiramdam nila. Nagkakaroon sila ng guilty feelings, nagkakaroon sila ng problema spiritually, kaya pag yun ay naramdaman mo, ikaw, bilang mananampalataya, you have a responsibility na turuan siya, tulungan siya, paliwanag sa kanya spiritually, para naman gumaan yung kanyang pakiramdam bilang mananampalataya. So, by bearing one another's burden, yung pangalawa yun. Yung pangatlo, how to bear one another's burden. Pangatlo, by examining his own work. In Galatians chapter 6, verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag niya nang ihambing pa yun sa gawa ng iba. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Ibig sabihin, pag meron tayong mga ginagawa, dapat alam natin yun. Alam natin yung kakayahan natin. Kung anong magagawa mo, gawin mo yun sang-ayon sa kakayahan mo. May mga tao na gumagawa man sila, pero hindi niya nagagawa sang-ayon doon sa ginagawa natin. Kasi iba ang level ng bawat isa. Iba yung skill ng bawat isa. Iba yung karunungan ng bawat isa. So kung nakakaangat ka sa kanya sa skill, huwag mo nang ikumpara yung sarili mo doon sa ginagawa niya. Kasi ang bawat sa atin, mayroon limitation. So, hindi ka makakatulong pag palagi mong
kinukumpara yung ginagawa mo dahil nakakaangat ka. O hindi ka rin natutulungan pag yung ginagawa mo, kinukumpara doon sa ginagawa ng iba. So dapat suriin natin yon para nakakatulong tayo, para nagiging balance yung ating buhay bilang mga mananampalataya. So, ang pang-apat, by bearing his own load. Sa Galatians 6:5, sabi niya, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanya-kanyang sariling dalahin. So, kanina, tumulong sa dalahin ng iba. Ngayon, dito, ang bawat isa may kanya-kanyang sariling dalahin. Ibig sabihin, ikaw bilang mananampalataya, meron ko dapat na ginagawa. Ano yung sabihin nito? Naalala ko nung kami, kabataan namin, nagsasaka kami, sa panahon na yon, napakahirap nung bayan. Uso noon, pag nag-harvest ka, wala pang tracer noon, hinahampas yun. Gagapasin mo yon, tapos tatali mo, kakargahin mo yon, tapos tawag din sa Bicol, hampasan. Ilang araw namin yan na papaspas para makasampung sako. Dapat tulong-tulong yan. Kung tatlo kami, dapat tatlo kami na nagtatambak. Pagkatapos sa tinambak, hinahampas namin yun. Tawag yun sa Bicol, hampasan. Pagkatapos na nag-gather na yun, lilinisan pa namin yun. Pag medyo umuulan, ang hirap linisin. Pag medyo mahangin, magandang linisin. Pagkatapos na nilinis mo yun, para makuha mo yung party mo, dapat kakargahin namin yan papunta doon sa may nagtanim ng palay. Ay medyo sa mga kabataan, hindi mo kayang kargahin yung isang sako. Kaya yung isang sakong palay, bago mo yan may karga, mayroong dapat tutulong sa iyo. So, yan ang isang halimbawa na yung sako na yon, mayroong tutulong sa iyo. Pag tinulungan ka na inakarga mo, dapat kargahin mo na yon kung saan yan dadalhin. Ganon din yung susunod. May tutulong sa kanya, kakargahin niya yon, at yung karga na yon, daladala mo yun hanggang makarating doon. So, I hope nakikita natin yung idea kung anong ibig sabihin ng pagtutulungan at meron kang load na dapat mong kargahin. Mayroon kang tungkulin na dapat mong gampanan. Dapat mong gawin. So, napakahalaga. I think sa Galatians, sa binasa natin kanina, isa doon na makikita natin na yung paraan ng pagtulong sa mga sabi nga, yung mga manggagawa, yung mga nagtuturo, dapat, sabi na Apostol Pablo, huwag mong ipagkait yung para sa kanila. So, isa yan sa mga paraan para matulungan natin. At ganoon din yung mga iba na kinukulang yung kanilang pangangailangan. Then, the last, sabi niya, how to bear one another's burden. Number 5, by doing good work. So, alam natin na tayo bilang mga mananampalataya sa ngayon, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. So, sa panahon ngayon, ang kaligtasan binibigay ng Diyos na kaloob ng manampalataya ka. Hindi sa ating mabuting gawa. So, ang ibang mga sikta, ayaw nila itong paniwalaan kasi hindi daw ito sapat. Dapat gumawa ka ng mabuti. Kasi yung sinabi sa James, sinasabi doon, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, tama naman yung sinabi ni James.
Pero sa panahon ngayon na sinabi na Apostol Paul, ang kaligtasan hindi sa magitan ng ating gawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo gagawa ng mabuti. Nalitas lang tayo sa magitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa mabuting gawa, pero nung maligtas tayo, dapat gagawa tayo ng mabuti. Si Apostol Pablo, tinuro niya ito. Sa Titus 2:5, sabi niya, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka sa mabuting ugali. Maging tapat ka at kagalang-galang sa inyong pagtuturo. So, tinuruan tayo ni Apostol Pablo, a pattern of good works. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa tayo sa mabuting ugali, sa mabuting gawain. So, tayo bilang mga mananampalataya sa ngayon, expected sa atin na dapat gumaba tayo ng kabutihan. Dahil pag hindi tayo gumagawa ng kabutihan, hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakikiramay doon sa mga nahihirapan at ikaw pa ang nagiging burden. Then sa Titus 3:1, be ready to do good work. Sabi niya, palalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at makapangyarihan. Sundin ang mga ito. Laging maging handa sa paggawa ng mabuti. So ito sa paalala ni Apostol Pablo, bilang mananampalataya ngayon, dapat maging handa tayo sa paggawa ng mabuti. Sa paanong pamaraan? Sabi niya, magpasakop kayo sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito. Okay? So, paalala ito sa atin na tayo sa panahon ngayon na we are in the emergency, may mga iba na hindi nakakaintindi. Alam natin na ang gobyerno natin mayroong pinuno at ang pinuno na yon, ang Panginoon, inilagay sila dyan na dapat sundin natin kung ano man ang ginawa nilang alituntunin na dapat gawin natin para sa ikakabuti ng mamamayan. May mga iba, dahil nasa opposition, kung ano nakikita lang nila yung mali. Nakikita lang nila yung hindi karapat-dapat. Pero yung kabutihan na nakikita na dapat makita nila, dapat maging parihas tayo sa pagtanaw sa mga namamahala, lalo na sa panahon ngayon. So makakatulong tayo sa burden ng iba pag tayo'y sumunod. Pero kung tayo ay pasaway, tayo ay hindi nakikinig, nakakaragdag ka lang sa problema ng sosyedad. Kanina, nabanggit ko na sa India, pinapakita yung dark side ng pagdidisiplina ng mga pulis. Pinapalo talaga yung mga mamayan doon. Makita mo parang nakakaawa. Pero makita mo kung ano bito ng gobyerno para hindi na lumagaan pa yung virus. Pag pinakita yung ibang social media, pinapakita kung gaano kalinis yung kalsada sa India. Okay? Sa sentro, wala talaga. Pero may mga ibang lugar na kung saan talagang may mga pasaway. Sa atin, sa Metro Manila, ganoon din may mga nagpapasaway. Yung latest na nakita ko doon sa balita kahapon, Biyernes Santo, yung isang kapitan doon sa baryo ng Caloocan, nagawa ng tupada sa simenteryo. Kasama yung kanyang mga councilor. Siyempre, yung mayor sa Manila, nakarating sa kanya yung balita. Naghapon, nakita ko rin, pumunta siya doon sa barangay ng Caloocan kasi taga Caloocan, ina-announce niya. Pinapasurinder yung kapitan, yung mga barangay council na nagpasimuno ng tupada doon sa simenteryo. Kaninang umaga nakita ko na nag-surrender sila. Naghingi ng tawad sa mamayan ng Manila. Okay.
na dahil sa nagawa nilang kasalanan. So, in other words, lagi silang pabigat doon sa gobyerno. Isa yan sa mga halimbawa na makita natin. Maybe, sabi niya, hindi naman ako nagpasimuro ng sugal. Pero yung pag-violate natin sa sinasabi ng gobyerno, nandyan muna kayo sa bahay kung wala naman kayo importanteng gawain. Pinapahintulatan lang ng isa na lumabas sa isang araw para pumunta sa market para makabili ng pangailangan. Maliban doon, may iba-ibang mga kondisyones. So, makakatulong tayo sa bagay na yun pag sundin natin yung alituntunin. Sabi niya, palahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Then sa Titus 3:8, maintain to do good works. Pagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya ang nais ko ay buong tiyaga mong ituro ito sa mga nanalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Muli, binanggit ito ng Apostol Pablo. Sabi niya, ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Bakit? Dahil karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. So yung paggawa ng mabuti, isa ito sa mga paraan. Para ano? Para ay makatulong tayo sa pagdala ng pasanin. So, napakahalaga po na tayo bilang mga mananampalataya sa ngayon, bilang member ng Body of Christ, kung sino ang nabibigatan, kung sino ang kailangan ng tulong, na humihingi ng tulong sa atin, dapat nandoon tayo. So, kung ito'y nagagawa na ibang mga tao, how much more sa atin bilang mga mananampalataya. Sa Galatians 6:9 sabi niya, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So yung paggawa ng mabuti, may promise ang Panginoon na someday, you will have a reward pag hindi tayo tumigil sa paggawa ng mabuti. So it's very necessary sa atin bilang mananampalataya na pagpatuloy yung paggawa ng kabutihan para tayo maging parte na tumulong na maging magaan sa iba kung ano man napasanin na nakakabigat sa kanila. Sa verse 10 ng Galatians 6, sabi niya, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, ang encouragement dito ni Apostol Pablo, ang pagtulong sa lahat ng tao. Okay? Pag nangailangan ng tulong, dapat nandiyan ka. Huwag mong talikuran. Pero meron order of priority, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, usually, naalaman natin na kailangan ng tulong yung mga kapatid natin. Kasi we have a communication with them. Usually, sa susyudad, nakita natin yung pangailangan ng kapitbahay natin na mayroong naghihikahos, na mayroong emergency. Ikaw ba nakahanda na tumulong kung hinihingi? Kung nakita mo na kailangan nila ang tulong mo. So malayo man o malapit, pag alam natin na meron tayong may tutulong, huwag mong ipagkait ang tulong na yon. Kasi sa ganoon na paraan, ang pagtulong, nakakatulong tayo
sa sa pagpasan, sa pasanin ng ibang tao. Maybe di natin alam na someday tayo rin ang mga kailangan ng tulong. So, napakahalaga. So, ang tanong, nakakatulong ka ba sa panahong ito? So, ang challenge sa atin, paano tayo makatulong? Kumustahin natin sila. Panalangin natin sila. Sundin natin ang mga patakaran na pinapatupad ng gobyerno. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa ganyan na pamaraan. Tayo ay makakatulong sa kabigatan na nararamdaman ng ibang mga tao, lalo na sa mga mananampalataya. So, napakahalaga yung tungkulin natin bilang mananampalataya. Either tulong spiritually, tulong emotionally, o tulong physically o material na bagay na dapat maging bahagi tayo. So, yan lang po ang ating mensahe sa ngayon. Manalangin tayo. Dakila Ama, kami po inalangin. Salamat po sa tanghaling ito. Salamat, Panginoon, na kami muli nagapagsamba, nagapagpuri dyan sa iyo through singing, through your word, and through fellowship, Panginoon. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.